Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Mapagpalang araw ng Sabado Bayan ng Brooks Point sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Magkakasama na naman tayong muli sa isang oras na programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nahatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamuno ng ating mahal na Mayor, Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mergen de Los Angeles Feliciano. Ako po, Alan Galicia Archie, inyong makakasama sa programang Sumasa Inyo tuwing araw ng Sabado. Ika-alas 11 po ng tanghali hanggang alas 12 po. At sa unang bugso po ng unang segment po ng ating programa, ang Balitang Bayan, ihahatid po sa atin ng mga masisipag at mahuhusay na tagapaghatid balita mula sa Sacred Heart of Jesus High School News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay 7 araw ng Hunyo taong 2025. Ako po si Rica Mariel Baldemar mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang Balitang Bayan na nangalang sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Citizens News Team. Makasaysayang inaugurasyon ng Brooks Point Event Center, pinangunahan ni Mayor Benedito at ng mga kawani ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Mayor Benedito, pinangunahan ng Special Executive Meeting. Mga kawani ng Municipal Health Office, sumailalim sa Trainers Methodology Training Level 1 bilang paghahanda sa malawakang pagsasanay sa mga BHW para sa Barangay Health Services NC2. Municipal Development Council First School Council Meeting, pinangunahan ni Mayor Benedito. Brooks Point Municipal Health Office, nagsagawa ng Operation Tuli 2025. Second Quarter Meeting ng MCAT-VAUC, MCPC, MSTP, matagumpay na idinaos. 32 benepisyaryo ang sayang tumanggap ng Automatic Hand Water Pump and Pipes mula sa pamahalaang lokal ng Brooks Point. Roll-out training sa paggamit ng FDS Manual on Sustaining the Interests of Children and Youth in School, matagumpay na idinaos. Kabataang Co-op ng Brooks Point, aktibong lumahok sa Co-op Bata Summit sa lungsod ng Puerto Princesa. At mga kawani ng DSWD, bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Magbabalik ang Citizens News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, makasaysayang inaugurasyon ng Brooks Point Event Center, pinangunahan ni Mayor Benedito at ng mga kawani ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Citizens News Reporter Samantha Enero. Balitang Bayan. Sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., kasama ang mga department heads ng pamahalaang lokal, mga pinuno ng national government agencies, private sector partners, at mga kapitan ng barangay, formal nang pinasinayaan at itinurn over sa publiko ang Brooks Point Event Center matapos ang matagumpay na inauguration ceremony na ginanap noong Lunes, Mayo 26 sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Nagsimula ang programa sa isang ribbon cutting ceremony na sinundan ng pagbabasbas ng pasilidad
na pinangunahan ni Reverend Father Kim Louis A. Laganson. Ito ay sinaksihan ng iba't ibang kinatawan mula sa publiko at pribadong sektor na sabik na ring magamit ang bagong event center ng bayan. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Mayor Benedito ang lahat ng mga empleyado at katuwang ng pamahalaang lokal sa pagtatayo ng makasaysayang pasilidad. Anya, ang Brooks Point Event Center ay magsisilbing mahalagang lugar para sa iba't ibang aktibidad ng munisipyo, gaya ng mga palaro, pagsasanay, pagpupulong, at iba pang community gatherings na magpapalalim sa kooperasyon at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Pagkatapos ng formal na programa, sinundan ito ng munting salo-salo para sa mga panauhin. Isang exhibition game na nilahukan ng mga miyembro ng liga, ng mga barangay, executive officials at mga kinatawan mula sa private sector. Nagkaroon din ng pa-raffle draw na nagbigay kasiyahan sa mga dumalo sa nasabing seremonya. Samantha Enero, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Samantha. At sa Balitang Pangbayan, Mayor Benedito pinangunahan ng Special Executive Meeting. Para sa detalye, narito si Secretary News Reporter, Princess Ella Liacuna. Balitang Bayan! Huling nagkaroon ng Special Executive Meeting ang mga department heads mula sa opisina ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. nitong araw ng Lunes, Mayo 26, 2025, na ginanap sa Mayor's Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tugto, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa naturang pagpupulong ang ilang pagbabago, particular sa Job Order o GOs at Contract of Service o COS, dahil sa bagong salary rate ng mga empleyado na nagkakahalaga ng 430 pesos kada araw mula sa halagang 355 pesos per day. Bukod dito, isa din sa binigyang diin ng revision of organizational structure and staffing pattern at official travel of officials and employees. Samantala, inilatag din ni Municipal Tourism Officer Arlene D. Piramide ang ilang detalye ng paghahanda para sa nalalapit na 76th Founding Anniversary Day na darating sa buwan ng Hunyo. Sa huli, iniulat naman ni Municipal Human Resources Management Officer Luz T. Galicia ang preparasyon na kinakailangang pondo para sa Southern Palawan Friendship Meet na gaganapin sa buwan ng Setyembre. Princess Jella R. Liacuna, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Princess. Susunod, mga kawani ng Municipal Health Office sumailalim sa Trainer's Methodology Training Level 1 bilang paghahanda sa malawakang pagsasanay sa mga BHW para sa Barangay Health Services NC2. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni Secretary News Reporter Penelope Adonis. Balitang Bayan! Nagsimula nitong araw ng Lunes, May 19, 2025, ang Trainer's Methodology Training Level 1 sa ilalim ng programa ng TESDA Palawan Provincial Training Center na may 13 participants mula sa Brooks Point Municipal Health Office, Mayor's Office, Municipal Tourism Office, at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na pinangasiwaan ni Ms. Rafaeline M. Benedito sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin nito ang maituro ang tamang pamamaraan ng pagiging certified trainers sa mga barangay health workers sa bayan ng Brooks Point upang maging equipped at maibigay ang nararapat na kaalaman patungkol sa pag-assess at maging maaasahan sa larangan ng health services na ibinibigay sa mga mamamayan. Samantala, inilahad rin ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang kanilang plano na makapagpatayo ng sariling TESDA Training Center upang maibigay ng aktwal at lokal ang mga iba't ibang kurso tulad ng automotive, construction works, agriculture, food and beverages. Para sa NC2 courses, kabilang dito ang housekeeping services, food processing, dressmaking, gas metal arc welding, at agri-craft. Samantalang sa NC3 ay layuning maibigay ang event management na isa rin sa kursong may mataas na employability at potensyal sa pangmatagalang kabuhayan. Sa huling araw ng pagsasanay,
Sabado, May 24, 2025, ay inaasahang magkaroon ng programa ng pagtatapos ang lahat ng participants na gaganapin sa Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Penelope B. Adonis, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Penelope. Municipal Development Council First Full Council Meeting, pinangunahan ni Mayor Benedito. Sa ulat ni Secretariat News Reporter, Daniela Sariego. Balitang Bayan! Ginanap nitong araw ng Martes, May 27, 2025, ang first semester full council meeting ng Municipal Development Council o MDC sa Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan, kung saan pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagsisimula ng naturang pagpupulong na dinaluhan din ng mga miyembro ng konseho, mga pinuno ng tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point, mga kinatawan ng iba't ibang sektor ng iba pang stakeholders. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagpupulong ay ang pagsusuri at pagpapatibay ng mga programang inaasahang popondohan ng lokal na pamahalaan para sa taong 2026. Mabilis na inaprubahan ng provisional agenda pati na rin ang minutes of the previous meeting. Ipinresenta din at pinagtibay ang mga programs, projects, and activities o PPAS na popondohan mula iba't ibang pondo ng bayan, kabilang ang 20% para sa Development Fund, 5% para sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund, 1% para sa Local Council for the Protection of Children Fund, at 1% para sa Senior Citizen Fund. Bukod dito, inaprubahan din ang mga pangunahing plano ng lokal na pamahalaan sa larangan ng kalusugan, nutrisyon at kaunlarang panlipunan. Kabilang dito ang Local Investment Plan for Health o LIPH CY 2026, Nutrition Action Plan CY 2026, Gender and Development GAD Plan CY 2026, Annual Investment Program AIP CY 2026 at Workforce Development Plan para sa taong 2025 to 2027. Nagkaroon din ng pagkakataon para sa mga miyembro ng konseho na magpapahayag ng kanilang mga mungkahi at panungkala na makakatulong sa patuloy na pag-unlad ng bayan. Sa pagtatapos ng pagpupulong, nagpasalamat si Mayor Benedito sa aktibong partisipasyon ng lahat na dumalo sa pagkakaisa ng mga miyembro ng konseho. Aniya, ang pagtibay sa mga programang ito ay mahalagang hakbang tungo sa isang maunlad, matatag at progresibong bayan ng Brooks Point. Daniela S. Sariego, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Daniela. Samantala, Brooks Point Municipal Health Office nagsagawa ng Operation Tule 2025. Narito ang ulat ni Secretariat News Reporter Axel Ren Rossi. Balitang Bayan! Upang maisulong ang kalinisan, kamalayan sa kalusugan at bastong pangangalaga sa sugat para sa mga batang lalaking papasok pa lamang sa pagbibinata at mga kabataang lalaki. Matagumpay na isinagawa ng Brooks Point Municipal Health Office sa pangunguna ni MHO Dr. Lavalin R. Sotaza MD ang Operation Tule ngayong taong 2020 sa 6 na barangay ng bayan ng Brooks Point. Nagsimula ang naturang inisyatibo noong April 23, 2025 at patuloy pa rin ang operasyon ng Municipal Health Office sa mga barangay. Sa kasalukuyan, mayroon ng 53 batang lalaking ang matagumpay na natuli sa barangay Salugon, 25 sa barangay Mainit, 61 sa barangay Barong-Barong, 49 na sa barangay Sabariñana, 15 sa barangay Calasagen, at 42 naman sa barangay Aribungos. Mahalaga ang pagtutuloy hindi lamang bilang bahagi ng tradisyon, kundi bilang isang hakbang sa pagpapanatili ng kalinisan ng katawan. Nakatutulong ito upang maiwasan ang infeksyon at mapabuti ang personal hygiene ng mga kabataang lalaki habang sila'y lumalaki. Ang matagumpay na pagsasagawa ng Operation Tule ay patunay na dedikasyon ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pagbibigay ng libreng serbisyong medikal para sa mga kabataang Brooks Pointeño. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pagpapanatili ng malusog at maayos na pamumuhay ng mga kabataan sa komunidad. Axel Ren Rossi, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Axel. Susunod, second quarter meeting ng MCAT VAUC, MCPC, MSPT, matagumpay na idinaos.
Balitang hatid sa atin ni Security News Reporter Samantha Enero. Balitang Bayan. Magkakasunod na nag-ulat ng kani-kanilang mga agenda sa second quarter meeting ang Municipal Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children or MCAT-VAUC, Municipal Council for the Protection of Children or MCPC at Municipal Social Protection Team or MSPT nitong Lunes, Mayo 26, 2025. Ang pagpupulong ay ginanap sa conference room ng bagong Municipal Hall sa Barangay Tubto, Brooks Point, Palawan, sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Social Welfare and Development Officer na si Ginoong Reynaldo Bacosa. Tinalakay sa pulong ang pag-apruba sa mga nakaraang minutes of the meeting ng bawat komite, ang reorganisasyon ng MCAT-VAUC Committee membership at ilang mahahalaga bahagi ng diskusyon kaugnay sa iyakat. Bukod dito, ipinresenta rin ang mga accomplishment report ng bawat grupo para sa mga isinagawang aktibidad nitong mga nakaraang buwan, maging ang kanilang project plan and activities para sa 2026 LCP budget. Bahagi rin ng talakayan ang kasalukuyang estado ng mga child marriage cases sa bayan, ang presentasyon ng mga panukalang proyekto at ang SPDR 2024 na ihahanda para sa bagong template ng MSPT. Ayon sa pinakahuling ulat, nakapagbigay ang MSPT ng medical assistance sa 118 benepisyaryo mula Abril hanggang Mayo 2025. 25 sa burial assistance, isa sa shelter assistance, 57 na Certificate of Incapable o Capable, 50 na Certificate of Indigency, at isang social case study report ang naiproseso. Ipinakita ng mga ulat na patuloy ang aktibong pagtugon ng mga kinauukulang ahensya sa mga pangunahing suliranin ng mga sektor na nangangailangan ng higit na proteksyon at kalinga. Samantha Enero, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Samantha. Samantala, 32 benepisyaryo masayang tumanggap ng automatic hand water pump and pipes mula sa pamahalaang lokal ng Brooks Point. Narito ang ulat sa ating Security News Reporter, Princess Jella Liacuna. Balitang Bayan. Masayang pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pamamahagi ng Jutmatic Hand Water Pump and Pipe sa 32 kabahayan sa bayan ng Brooks Point nitong Lunes, Mayo 19, 2025 na isinagawa sa General Services Office of GSO Building, Barangay Tubto, Brooks Point, Palawan. Kasama sa nasabing aktibidad sina Councilor-elect Stalwart Joseph M. Benedito, Municipal General Services Officer Rebecca Gadaya, at Executive Secretary Roden Paa. Lubos namang nagpahayag ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa pamahalaang lokal sa pagkakaloob ng nasabing kagamitan na makakatulong upang mapabuti ang kanilang akses sa malinis at ligtas na tubig para sa pang-araw-araw na gamit sa kanilang mga tahanan. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Mayor Benedito ang mga tumatanggap na ingatan at gamitin ng maayos ang Jutmatic Hand Water Pump and Pipe upang matiyak ang matagalang benepisyo nito. Ayon sa kanya, ang proyektong ito ay bahagi ng layunin na pamahalaang lokal na tiyaking may sapat na supply ng tubig ang bawat kabahayan, lalo na sa mga komunidad at matagal nang may suliranin sa tubig. Dagdag pa niya, sa simpleng tulong na ito, naway mas mapagaan ang araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya sa bayan ng Brooks. Princess Jella R. Liacuna, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Princess. Roll-out training sa paggamit ng FDS Manual on Sustaining the Interests of Children and Youth in School, matagumpay na dinaos. Sa ulat ni Security News Reporter, Penelope Adonis. Balitang Bayan. Formal na inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO na lokal ng pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ang rollout training on the use of Family Development Sessions o FDS Manual on Sustaining the Interests of Children and Youth in School. Itong araw ng Miyerkules, May 21, 2025 na ginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Kaugnay ito sa programa ng pamahalaan ng ahensya ng DSWD na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang bawat paksa
bisa ng naturang pagsasanay ay tinalakay nina SWO3 Cluster 1 Julian U. Riva at CBS Poker Cluster 1 Eddie Cañet. Samantala, naging panauhin naman sinang Municipal Administrator Edgar Lacandaso, Councilor-elect Honorable Stalwart Benedito at Councilor-elect Honorable G. Mart Nainge na nagpaabot ng kanilang mga mensahe sa 76 na kalahok mula sa bayan ng Batarasa, Quezon, Rizal, Balabac at Brooks Point. Layunin ng naturang pagsasanay ang matutukan at mas mapalawak ang halaman sa bagong FBS manual upang mas mapalalim at maipaunawa sa interes ng mga kabataan na benepisyaryo ng programa ang kahalagahan nito at kahulugan ng edukasyon sa buhay ng bawat individual para sa mas matagumpay na kinabukasan. Penelope D. Adonis, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Penelope. Samantala, kabataang co-op ng Brooks Point, aktibong lumahok sa Co-op Bata Summit sa lungsod ng Puerto Princesa. Narito ang ulat sa atin ni Secretary News Reporter Daniela Sariego. Balitang Bayan! Kasama ang Municipal Cooperative and Development Office o MCDO ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Lumahok ang Brooks Point National High School sa Co-op Bata Summit 2025 na ginanap noong Mayo 21 to 22, 2025 sa VJR Hall, Provincial Capital of Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Gumalo ang 93 kalahok mula sa iba't ibang bayan sa Palawan sama ang kanilang Municipal Cooperative Development Officers at School Focal Persons. Kabilang sa mga paaralang kinatawan ay ang Central Taytay National High School, San Vicente National High School, Leonidas S. Virata Memorial School at Brooks Point National High School. Nakiisa rin ang mga kinatawan mula sa Rojas National High School, Western Philippines University at Brooks Point Public Elementary School bilang mga potensyal na kasapi ng laboratory cooperative. Sa pangunguna ng Provincial Cooperative Development Office o PCDO, tampok sa 2 araw na summit ang mga paksang may kinalaman sa kooperatiba, kabataan, kalikasan, negosyo at mental health. Nagbigay ng panayam sina Mr. Joaquin I. Ortega, Ms. Charlene Yvette E. Reyes, Ms. Cynthia Sumagay Saidel Rosario, Ms. Marian Concepcion, Ms. Catherine Salazar Macabe at Mr. Peter G. Tampok din ang ilang masasayang aktibidad sa ginanap na summit tulad ng quiz bee, logo making contest, jingle making contest, reel competition at TikTok challenge kung saan naibida ang galing ng mga kabataang Palawenyo na miyembro ng Co-op Bata. Daniela S. Sariego, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Daniela. At mga kawani ng DSWD, bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni Secretary News Reporter Axel Ren Rossi. Balitang Bayan! Nagsagawa ng courtesy visit sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kinatawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sina Administrative Officer 1 Alma D. Mandapat, Administrative Officer 2 Rosalvi Halak at Project Development Officer 1 Julian S. Ali sa New Municipal Hall na matatagpuan sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa naturang pagbisita ang isinasagawang payout para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nagsimula noong Lunes, Mayo 26, 2025 at magtatagal hanggang Biyernes, Mayo 30, 2025. Tinatayang abot sa 4,081 benepisyaryo mula sa 18 barangay ng bayan ng Brooks Point ang makatatanggap ng kanilang ayuda. Nagsimula ang payout noong Lunes, Mayo 26 sa Octagon Plaza habang gaganapin naman ito bukas sa Barangay Pangubilyan. Sa mga susunod na araw, ito ay isasagawa sa iba pang barangay clusters. Samantala, ang mga benepisyaryong hindi pa nakatatanggap ng kanilang ayuda ay hinihikayat na tumungo sa AX office at hanapin si Sir Jasrel para sa karagdagang porosyon o kaukulang tulong. Axel Ren Rossi, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Axel. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Rica Mariel Baldomar. Kami po muli ang Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated o ang Secretary News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point.
Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat Sacred Heart of Jesus High School News Team. Gayon din po sa inyong school principal, sa inyong mga magulang at of course mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Diyan lamang po kayo dahil pagkalipas lamang po ng ilang paalala ay darako na po tayo sa Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli sa mapagpalang araw ng Sabado po mga kababayan, tayo po nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At sa kasalukuyan ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. At this point of time ay kasalukuyan pong pinagdiriwang ang buwan ng kalikasan. Kaya napapanahon po ang ating panauhin na ipinadala po ng ating Municipal, Environmental and Natural Resources Officer, Ma'am Remy Moschero, sa katauhan po ng ating Administrative Officer, Sir Adel Larazi Pula. Sir, magandang umaga. Yes po ma'am, magandang umaga rin po. Mga kababayan, tulad nga po ng sinabi ko kanina, ngayon po ay pinagdiriwang ang buwan ng kalikasan ngayong June. Ano po, sir, ang guiding principle po ng pagdiriwang na ito? Ano po ang mga batas na nakaangkla at ano din po ang tema ngayong taon? Ang celebration po ng buwan ng kalikasan po ay accordance po sa Proklamasyon 237 na kung saan po noong 1988 po ay itinalaga na ang pagdiriwang po ng Philippine Environment Month ay sa buwan po ng June na may temang End Global Plastic Pollution. Ayan, ako. Mga kababayan, ito pala ay napakahalaga pong sariwain ng bawat mamamayan dahil ito po ay kaakibat po sa ating pagkatao. Ano po? Dahil ang kalikasan ay may malaki po ang kaugnayan sa ating buhay. Aside from that, sir, ano nga ba from you, sir, ang kahalagan o essence po ng pagdiriwang ng buwan ng kalikasan para mas maintindihan pa po ng ating mga kababayan? Well ma'am, para po sa akin, ang pagdiriwang po ng buwan ng kalikasan ay pagpapaalala hindi lang po sa opisina ng environment or hindi lang po sa mga environmental officers, kundi paalala po ito sa lahat po ng mga mamamayan, hindi lamang po sa bayan ng Brooks Point, kundi na rin po sa buong bansa sa Pilipinas. Ito po ay paalala para po sa lahat ng mga Pilipino na tayo po ay maging responsable, tayo po ay magkaroon ng pakialam pagdating sa environment. Hindi po natin maitatanggi na pag-usaping kalikasan ay parang naiiwan po yung sektor ng environment. Kasabay po niyan yung pag-unlad, yung development po ng isang bayan ay naikukompromiso po nating environment. And kadalasan, yung pagdating po sa environment, marami pong walang knowledge, hindi aware po sa kung ano yung practices na sustainable. So ito pong buwan ng kalikasan ay isa po sa mga efforts or initiate po ng ating government para i-instill po sa mga mamamayan, sa lahat ng mga Pilipino, na tayo po as nakikinabang sa environment, as nakikinabang sa natural resources na ibinibigay po nito, ay maging responsable at maging mapagmahal sa kalikasang taglay po natin. Sir, kaugnay po nung pagdiriwang ng buwan ng kalikasan, ano-ano po yung mga activity and program po na inihanda po ng inyong tanggapan? Ang aming opisina po katunayan ay bukas po, June 5, ay mayroon po kaming one-day orientation training po para sa mga fish warden. Ito po ay may layunin na protektahan yung atin pong marine resources para po magkaroon po ng kaalaman. Kasi naniniwala po kami na hindi po natin kaya protektahan yung isang bagay kung wala po tayong knowledge kung paano po yun gawin. So nagkakandak po kami ng mga ganong training para po maging equip po yung mga community, yung tao sa community, kung paano po magsagawa ng isang sustainableng pagsasaka. Ganon din po, itong last week lang po, nagkandak po kami, nag-initiate po ang aming opisina ng Environmental Photography Contest na kung saan judging na po bukas, no? Bukas malalaman na po yung
result po ng aming contest na kung saan ito naman po ay may layunin hindi lang po i-showcase yung talent po ng mga taga Brooks Point, kundi na rin ito na rin po ay para ipakita sa taga Brooks Point kung ano ba yung meron tayo. Minsan po kasi hindi natin kayang pahalagahan yung isang bagay kapag hindi po natin alam kung ano po yung meron tayo. So isa po yun sa aming kaparaanan para makita ng mga taga Brooks Point na mayaman tayo sa natural resources, mayaman tayo, mayabong yung Brooks Point sa mga magagandang tanawin na kung saan hindi po tayo lugi kung yun po ay ating pag-iingatan. So para po sa amin, yung obligasyon po pagdating sa environment ay hindi lamang po obligasyon ng MENRO or ng mga environmental officers, kundi ito ay isang obligasyon po ng lahat ng mga mamamayan ng Brooks Point. Ayan. Aside from that, sir, papaano nyo po hinihikayat ang mga mamamayan ng Brooks Point na makilahok po sa pagdiriwang po na ito and of course sa mga other activity po ng MENRO? And bukod po sa one-day orientation training and in photography contest po namin, kaugnay din po sa pagdiriwang ng Buwan ng Kalikasan, itong darating po na June 20 ay magkakaroon po kami ng tree planting activity po sa Sitio Tamlang, Barangay Samariñana. Ito po ay may layuning ibalik po yung sigla ng ating kagubatan at sa amin po kung paano po namin ini-encourage po ba? Ina-encourage yung mga mamamayan natin. Kami po ay nagkakandak po ng mga IEC po sa mga barangay, sa mga schools, lalong-lalo na po sa mga kabataan dahil gusto po namin, paulit-ulit po namin gustong ipaintindi sa kanila na yung environment po, yung nagiging dahilan kung bakit tayo may ganitong buhay. Madalas po nakakalimutan nating mga tao kung ano po yung kahalagahan ng environment. That's why parang nalilipbihan po sa environment. So kami po sa opisina, inililapit po namin si environment sa community para po naman kahit papaano gradually ay magkaroon po ng idea si community kung paano po kung ano po yung halaga ng environment. Sa mga ginagawa po namin ito sa pamamaraan na nagkakaroon po kami ng mga programa na naaayon din po sa kanilang hilig. Katulad po ng photography contest, nagkaroon po kami ng painting contest. Ayun lamang po ay mga small steps po para po makuha po namin yung interest nila. Pero beyond that, of course, kami po ay talagang nagpapalakas po ng enforcement from upland to lowland dahil po kami ay isang opisina na nasa enforcement po talaga. From bantay gubat, bantay graba, bantay dagat. Ito po ay para protektahan po yung ating mga natural resources. Kapag pinag-uusapan, sir, ang MENRO, ito po ay napakalawak ng coverage at alam natin na talagang mula sa dagat at gubat ay sakop po ninyo. Pero maliban po dyan, maaari nyo po ba kaming bigyan ng ilang glimpse po sa mga pangunahing sakop po ng mandato ng MENRO, sir? Ayan po, ang aming mandato po na naayon sa Local Government Code ng Bayan ng Brooks Point ay protektahan po ang mga natural resources ng ating bayan from upland to lowland. So sa amin po, ang ginagawa namin ay strict implementation po ng mga laws, ordinances from bundok hanggang sa karagatan. Kami po ay mayroon po kaming bantay gubat, mayroon po kaming bantay graba, mayroon po kaming bantay dagat. Sila po ay nagbabantay po sa mga natural resources. And of course, guided naman po ito ng ating batas at ng mga ordinances po ng ating bayan. Ayan. Sir, alam ko, nais itong marinig din ng ating mga kababayan. Generally, kamusta po ang estado ng natural resources po dito sa bayan ng Brooks Point? Ayun po, malungkot man pong sabihin o ipaalam sa mga mamamayan ng Brooks Point. Pero base po sa aming ginawang assessment, ganoon na rin po ng aming mga partners, mga environmental agencies, ang ating pong natural resources sa ating bayan po ay nagdi-decline. Katulad po sa pagdating po sa ating mga kagubatan ay bumaba po yung ating forest cover. Ito po ay marami pong dahilan kung bakit ito, pero ang main driver po kung bakit po ito nagbabawas or kung bakit po ito nagdi-decline. And of course, syempre, dahil po sa mga gawain po natin, human activities, disruptive human activities. Ganun din po sa pagdating sa ating dalampasigan, sa amin pong mga ginagawang assessment, surveys sa ating karagatan, kung dati po may mga kwento-kwento pa tayong narinig na normal pa na may makakita po tayo ng mga dugong,
pawikan, na kung saan nagpapatunay po yun, indicator po yun na mayaman pa po or suitable pa po yung area. Safe pa po sila doon. Pero ngayon po, sa aming sinasagawang inspection bara-barangay, yung aming pong opisina, ay napagtanto po namin, napag-alaman po namin na yung mga wildlife po na ito ay hindi na po nakikitang buhay. Madalas po, sila ay nakikitang patay na dahil po sa mga illegal po na activities na nangyayari po sa ating bayan. So nakakalungkot po yun, ano? So, kaya po yung aming opisina, ganoon na lamang po ka-eager na palakasin po yung enforcement sa karagatan, maging sa graba, sand and gravel, at pati sa kagubatan. Kasama na rin po yung wildlife dahil po, ano po yan domino effect. Kung ano po yung nangyayari sa kagubatan, ay siya rin pong mangyayari or maapektuhan din po yung ating karagatan. So sa amin po sa Menro, habang pinapalakas po namin yung enforcement namin, sinasabayan naman po namin ito ng aming atake sa community. Unang target po namin dyan, kabataan. Kasi kami pong mga kabataan, ang susunod na maninirahan po sa bayan ng Brooks Point. Maraming bilang po ng mga kabataan ngayon ang susunod na magiging leader, susunod na magiging environmental officers. So importante po na sa amin po magmumula yung isang pagbabago, isang kilos o isang programa na talaga namang magkakaroon po ng hindi lang namang short outcome, kundi magkakaroon po ng pangmatagalang sustainabling outcome po sa ating bayan. Ayan. Sir, aside sa IEC and other activities, maaari nyo bang ibahagi sa amin kung ano pa po yung mga hakbang ninyo ng inyong tanggapan para po sa sustainability ng kalikasan po ng natural resources ng bayan ng Brooks Point? Sa amin pong mga future plans mo, isa po sa aming target po ngayon ay yung ma-mitigate po yung kaingin. Dahil alam po natin, no, ginagalang po natin yung batas po para po sa ating mga katutubo, pero hindi po natin maitatanggi na isa po yung kaingin sa nagiging dahilan po ng pagkasira ng ating kagubatan. That's why gusto po namin sa Menro maging balanse po. Gusto po natin ma-mitigate iyon. Kaya isa po sa programa ng aming opisina ngayon, of course sa pangunguna po ng ating mayor, si Mayor Cesario Bendito, ay yung pong programa po pagdating sa kaingin. Iyon po ay para ma-mitigate po yung negative effects po nun. And maliban po dyan, mayroon po kami ngayong isang plano, yung Forest Restoration Network, na kung saan may layunin po na ibalik po yung sigla ng kagubatan. Sa pamamagitan po, unang-una dyan, yung strict implementation po ng laws and ordinances, yung mga enforcement po natin sa kagubatan. Ganun din po, of course, yung reforestation efforts, yung pagtatanim, yung mangrove, yung monitoring po, no? Kasi kadalasan, pagtapos po nating magtanim ay iiwan na lang. Ganun po yung traditional way na pagtatanim po. Pero ngayon po sa Menro, gusto po naming simulan na hindi po ganun yung tunay. Kung gusto po natin na magkaroon ng magandang outcome po yung tree planting activities, ay kailangan po meron po tayong monitoring para ma-ensure po natin na talagang yung mga itinanim po natin ay mabubuhay. So asahan naman po ng mga mamamayan ng Brooks Point na kami po sa Menro ay gagawin po namin yung aming makakaya para yung mga aming itatanim na puno, katuwang sila o katuwang yung iba't ibang mga partners po, ay sikapin po namin yun na mababantayan po namin yun. Ayan. Naku, maraming salamat, sir, sa napaka-informative po na kasagutan. At alam natin ito ay malaking tulong sa pananatili din ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Katulad na lamang po ng sinabi ninyo na magkakaroon po kayo ng tree planting sa Mariñana po, na kung saan kamakailan lang ay mayroong pangyayari dyan, na nahulugan ng bato dahil sa mga kulang na sa kapit ng mga kahoy. Ayan, so thank you so much. Sa ibang usapin, sir, ito, alam ko gusto itong marinig ng ating mga kababayan. Kamakailan po ay nabalitaan natin na naglagay po kayo ng mga signages sa ilang particular po na lugar na may namataang buhaya po umano dito sa bayan ng Brooks Point. Sir, maaari niyo po ba kaming bigyan ng ilang updates and informations ukol po dito? Ayan naman po sa usaping buhaya, dahil nga po ang aming opisina sa pamamagitan po ng Wildlife Enforcement Officers po namin ng Wildlife Division, ay nagsasagawa po yan kami ng regular po na pag-i-inspect sa bawat barangay, lalong-lalo na po yung mga barangay na may malapit po na ilog or kaya ay naman ay may dagat or bakawan.
Apan po sa aming inspection, meron po nakarating na report po sa aming opisina na yung barangay Mambalot at barangay Sarasa nga po ay madalas po kakita o madalas magpakita po yung buhaya. Kaya ngayon, ang aming opisina po ay agad na gumawa po ng aksyon. Kami po ay nakipag-coordinate sa PCSD, sa DENR para po sa kanilang tulong na gagawin, no? At kami po ay nagsagawa po ng joint validation po para konfirmahin po yung sightings po ng mga buhaya sa dalawang barangay na iyon. At sa amin pong inspection ay namin pong napatunayan na meron pong buhaya po sa barangay Mambalot at barangay Sarasa. Pero ganun pa man, tayo po ay wala sa Mendro po ay wala po sa amin yung authority kasi madalas po nakakatanggap po kami ng reports o ng komento na bakwa na sa Mendro. Pero po gusto po namin ipaalam sa lahat ng mga taga Brooks Point na yung pagkuha po ng buhaya ay hindi po saklaw ng aming mandato. Ito po ay nasa mandato po ng PCSD. At ayon po sa kanila, may sinusunod po tayong criteria kung gaano o kailan kalaki, gaano at kailan po natin pwedeng kuhain yung buhaya. At yung mga nakita pong buhaya sa barangay Mambalot at barangay Sarasa ay hindi po pumapasok sa criteria for extraction. So that's why ang aming pong ginagawa, dahil nga po ganon, ay panatilihin lang siya sa kanyang tirahan. As tao po, as tayo po yung may utak, may isip, ay tayo na lamang po yung umiwas sa kanila. Ganun pa man, ngayong buwan po, hanggang Oktubre, kung hindi po ako nagkakamali, ay panahon po ng kanilang pangingitlog, pagpipisa, kaya naman mas agresibo po sila, at kung saan mas delikado po sila, no? Lalo na po kapag tayo po ay manginginas o mangingisda sa gabi, napakadelikado po yun. So yun, pinapayuhan po namin yung ating mga mamayan, lalong-lalo na po sa barangay Mambalot at barangay Sarasa na kung saan po napatunayan na mayroon po doong buhaya, ay tayo na lang po yung mag-ingat po. May ano ba kayo, sir? Gaano nakalaki itong buhaya nakita dyan? Ayon po sa aming validation po, ito po ay may haba na 7 feet. Medyo malaki na mga kababayan, kaya ingat-ingat po tayo, ano? Lalo na po sa barangay Sarasa at barangay Mambalot. And of course, mga kababayan, hindi lang dyan. Meron pang ibang mga barangay na may bukana na hanggang sa ngayon po ay patuloy pa rin po na binavalidate. Ano naman po ang hakbang, sir, na ginagawa upang matiyak po ang kaligtasan ng mga residente na malapit sa tirahan po ng buwan? Kamakailan nung nakaraang buwan po kami po ay namahagi po ng mga brochures o ng mga babasahin. Yun po ay naglalaman po ng mga information po kung paano po pwedeng makaiwas sa panganib pagdating sa buhaya. So lahat po ng barangay po na may mga bakawan, na may ilog, na may karagatan, pinuntahan po lahat yan ng Wildlife Division from Mendro, kung saan po personal po namin kinakausap yung mga tao para po pag-ingatin po sila o magbigay po ng babala, no? Para hindi po maiwasan po natin yung panganib na pwedeng dalhin po ng buhaya. Alright. Mr. Paano naman po kung halimbawa meron tayong mga kababayan or syempre sa ating komunidad, may makita silang buhaya, paano po sila maaring mag-report sa inyong tanggapan? Ayan po, sa dalawang barangay po na nilagyan po namin ng signage, sa barangay Mambalot and barangay Sarasa, meron po kaming nilagay po na numero doon ng PCSD at saka ng aming opisina, at maaari din po silang mag-report po sa aming official Facebook page, Mendro Municipal Environment and Natural Resources, LGU Brooks Point. Ayan, pwede po silang mag-message po doon regarding po sa kanilang report. At sa opisina naman po, gagawin po namin yung aming makakaya para po makapagbigay agad ng agarang aksyon. Ayan. Naku, sir, napakasarap pakipagkwentuhan sa inyo, pero limitado po ang ating oras. Sir, baka po may mga nais pa kayong sabihin at ilang karagdagan, nasa sa inyo po ang pagkakataon. Ayan, ma'am, nagpapasalamat po kami sa opisina po ng MIO sa amin pong sa inyong pong pag-imbita sa amin upang ibahagi po yung aming mga programa na hindi lang po para sa kalikasan, kundi pati na rin po sa mga mamayan ng Brooks Point. And of course, we are very grateful po sa approval and permission po ng ating punong bayan, Honorable Cesario Benedito Jr. Kasi kung hindi po dahil sa kanya ay hindi rin po namin maisasagawa yung amin pong gawain pagdating po sa kalikasan.
And ayun po, ini-invite ko po kayo, hinihikayat ko po kayo para po mas maging updated, mas maging aware po kayo sa aming isinasagawang pagsulong, isinasagawang programa para sa kalikasan. I-like or i-follow nyo po ang aming official Facebook page, Municipal Environment and Natural Resources Office, LGU Brooks Point. Maraming salamat. Alright. Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin, Sir Adel Larasi Pula, Sir. Maraming salamat. I hope na hindi ito ang huli. Susunod na po ang Serbisyong Bayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Para po sa ating unang Serbisyong Bayan, paalala po mula sa Council for the Welfare of Children at ng Municipal Information Office. Sama-sama nating labanan ang lahat ng uri ng bullying. Narito ang 4 na uri ng bullying na dapat nating bantayan. Una po, physical. Ito po yung pambubugbog, pagsipa, sampal, kurot, dura, panunulak, paninipa, pagnanakaw o paninira ng gamit, bastos o nakakainsultong kilos gamit ang kamay, at gayon din po, hindi kanais-nais o bastos na paghipo. Yan po sakop po yan ng physical na bullying. At ang ikalawa po ay ang bullying na verbal. Ito po ay ang panlalait, pambubuska at pananakot. Homophobic at racist na pananalita. Gayun din po ang bastos o sexual na biro, pananakot ng pananakit. Ingat-ingat po, verbal bullying po iyan. At ang ikatlo naman po ay social. Ito po ay ang paninirang puri, pagpapakalat ng chismis, pagsasabi sa iba ng layunin o iwasan ang isang tao. Gayun din po ang pagpapahiya sa publiko at paninira sa reputasyon o pakikipagkaibigan. At ang ikalawa po ay ang online o cyberbullying. Ito naman po ay ang pagpo-post ng nakakasakit na larawan, video o mensahe. Ganyan din po ang pananakot online. Sinadyang hindi isali ang iba sa mga online group. Pagpo-post ng bastos o di angkop na bagay tungkol sa iba. Kapag may nakita kayong pambubuli, huwag na pong manahimik. I-report agad sa Makabata Helpline 1383. Sama-sama tayong bumuo ng ligtas at suportadong kapaligiran para sa lahat ng kabataan. Magsalita, manindigan at sabay-sabay nating isigaw na no to bullying. Alright? Mga kababayan, sa mga nagnanais po na humanap ng trabaho, ayan, sa labor market update, Brooks Point, Palawan, as of May 2025. Nako, ito po ay nakaraang May pa po ito, pero tignan natin, baka sakaling meron pa din, ngayong June, buwan ng June. Ang top 5 local job vacancies po, una po helper, ikalawa po encoder, driver, food attendant, checker, and dispatcher. And referral and placement vacancies 59, referred 94. Ito. Kaya sa mga nagnanais po na makahanap ng trabaho, pasyalan lamang po or bisitahin ang page ng Municipal Information Office page. Diyan po, nakapaskil ang mga shared post, of course, ang mga job vacancies mula po sa M-Peso. Kaya din po, pwede rin po nating i-like and i-follow ang page po ng Municipal M-Peso, okay? Public Employment Office, alright?
It's time to take action. Menor Brooks Point is proud to celebrate Philippine Environment Month 2025. O ngayon po yan na may temang End Global Plastic Pollution, kicking off a month-long celebration this June. Ito po ay kaugnay sa pagmamalasakit at pagmamahal sa kalikasan na kung saan po ay kaakibat na po ng ating pamumuhay. Scholar update na Scholar ng Bayan update po. Ang Scholar ng Bayan Brooks Point ay tumatanggap na ng aplikasyon para sa incoming grade 11. Brooks Point, Palawan, formal lang sinimulan ngayon ang pagtatanggap, of course, ng mga scholar na papasok po ng grade 11. Sa noong June 4 po ay araw ng Miyerkules ay nasa Aribungos, Pangubilan, Poblacion District 1 and 2 po. June 5 naman ay noong June 5 ay nasa Tubtub, Amas, Uring-Uring, Salugon and Malis. At sa June 9 ay sa Barong-Barong po sila matatagpuan, Imulnod, Mainit, sa Mariñana at sa Rasa. So sa mga nagnanais pa pong malaman kung ano pong update, alright, pwede pong bisitahin ang Municipal Information page. Nandiyan po lahat ng mga detalye sa mga nais niyo pong malaman na update po sa mga serbisyo publiko po ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Diyan na po nagtatapos ang ating programang Sama sa Inyo tuwing ika-11 po ng umaga, araw ng Sabado, na napapakinggan po sa 104.5 Radyo Natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ito po ay sabay din napapakinggan or napapanood sa Municipal Information page. Of course, ganun din po sa YouTube channel ng LGU Brooks Point. Ako po, Alan Galicia, ang inyong nakasama sa programang hatid po ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Brooks Point na sa pamumuno po ng ating Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mary Jean de Los Angeles Feliciano, kasama po ng ating Municipal Information Officer, Ma'am Deborah Faith C. Malakaw, ang nagsasabing patuloy po tayong manalangin at patuloy na maging positibo sa buhay. God bless everyone. God bless po, Bayan ng Brooks Point. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Hindi lang ito suntok, hindi lang ito sigaw, hindi lang ito chismis, at lalong hindi lang ito comment sa social media. Ito ay bullying, pisikal, verbal, social at online, at bawat anyo nito ay may iniwang sugat na hindi agad naghihilom. Pero may magagawa ka. Magsalita kung may nakita, makinig kung may lumapit, at itigil ang pananahimik. Kung may kakilala kang nakararanas ng pambubuli, huwag manahimik. Ipagbigay alam agad sa Makabata Helpline sa 1383 o sa 0919-354-1383 at 0915-802-2357. Sama-sama tayong bumuo ng ligtas at mapagmalasakit na kapaligiran para sa lahat. Magsalita, magpakita ng tapang at sabay-sabay nating labanan ang bullying. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Municipal Social Welfare and Development Office at Municipal Information Office ng Pamahalang Lokal ng Bayan ng Brooks Point.